po na to, ito po yung sa devotion guide natin. Sa Psalms 5 verse 8, Amplified Version, sabi po dito, O Lord, lead me in your righteous because of my enemies. Make your way straight, direct right before me. Prayer and fasting is the time na pinagpipray natin yung mga plans and goals natin for this year. Ito din yung time na nanghihingi tayo ng direction sa Lord. No? At isa po yun sa pinakamahalagang gawin natin. Unang-una yung ask for God's direction. Napakahalaga marinig yung boses niya kasi ang dami nating gustong gawin this start of the year. And sa bawat desisyon natin gagawin, napakahalaga ng boses ng Panginoon. Sabi ko nga po dito sa devotion ko, our decisions are our direction. Kung ano yung decision natin, yun yung huhulma dun sa direction na pupuntahan natin. So, isipin natin kung sa sarili lang natin nanggagaling ang decisions natin, saang direction kaya pupunta ang buhay natin. No? Kaya this prayer and fasting, huwag nating hahayaan na wala tayong word na makuha. No? Keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. No? And second, trust God's leading. Baka meron po sa inyong ni-reveal na ang Lord na parang napaka-imposible. Talagang mapapa-question ka, talaga ba Lord, pinapagawa mo sa akin to this year? Pero sabi ko nga po dito, He is the God who makes the impossible possible. May dahilan ang Lord kaya niya inilagay yung panalangin na yan sa puso ng bawat isa. And ang kailangan mo lang gawin is to trust His leading. No, katulad po ng ginawa ni David dun sa verse ng Psalms 5, Lord, lead me in your righteousness. And this is our prayer tonight. No, sige po, manalangin po tayo. Father God, maraming salamat po sa word mo, Panginoon. We humbly ask for your direction and your leading this 2025. Lord, lead us in your righteousness. Lead us back to your heart. Lead us to a productive life that will bring more honor and glory to your name. Panginoon, ilid mo din po ang aming praise and worship. Panginoon, even ang aming speaker, Panginoon, Lord God, na ang tinig mo lamang at ang presensya mo lamang ang aming maranasan. Father God, to you all the glory and the highest praise in the mighty name of Jesus. Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Happy second day po ng prayer and fasting. Church, we believe second day pa lang, pero grabe na yung uhaw natin sa Lord. At maraming mga dakilang bagay na gagawin ng Lord sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo that our God is the God of surprises? Palakpakan po natin ang ating Diyos at tayo po'y magsitayo. Hallelujah! Diyos. Come on. Sa Diyos na dakila tapat, sa Diyos na hindi nagbabago, ito ang awit namin sa iyo. Wala
Diyos. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng ako ihahayag ang kabutihan mo. Hey! Walang ibang sasabahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, dahil ikaw, Panginoon. Walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, dahil ikaw, Panginoon. Oh Jesus, dahil ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan, Sa puso ay nag-iisa lamang. dahil ikaw Tanging ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan. Sa puso ay nag-iisa lamang. Tanging ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan. Sa puso ay nag-iisa lamang. walang ibang Walang ibang pupurihin, dahil ikaw, Panginoon. Walang ibang sasabahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, dahil ikaw, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon. Hallelujah. The joy of the Lord overflows in us, church. We will continue to enjoy God's joy this night. Hey! Ooh, yeah. Let's sing. Every season you give me, you shine through the darkness. You are my deputy beloved. You give me back. You've taken my sorrow, my joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of colors, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. See me a measure. Your grace was the cure. You are victorious, yeah. My future's secure. Said I'm with you. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of colors, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of colors, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You
kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Sa iyo, O Diyos, na bukal ng kagalakan. We will declare this night. Let us all sing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy, Lord, overflowing us. Psalm 104 verse 32 says, I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Church, we serve a great God. We serve a mighty God. We serve a faithful and magnificent God. This time as we sing this again, pangahawakan po natin to. 1, 2. Overflowing. 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 Joy is overflowing in me. Pakinggan natin ang mga anak ng Diyos na umaawit. Overflowing. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Praise Church Manila, I think we're not yet done. Pwede ba natin itong ulitin? And let God's joy overflow in us. Let us hear the people singing to God. Overflowing. Pwede po natin samahan ng sayo para sa Diyos. Come on! Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Lalakasan natin para sa Diyos. Hey! Hey! Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me.
Jesus! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, God! Hallelujah! Isa pa nga pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. You are worthy, O God. You deserve our praises, Panginoon. Hallelujah, God. Can you shout your praise to God? Hallelujah, Lord. You are welcome in this place, O God. We love your presence. Hallelujah, hallelujah, God. Hallelujah, Lord. You are worthy, Panginoon. You are worthy, O God. Thank you, Lord. Thank you, God, for your cross, Panginoon. Thank you, God, for your forgiveness, O God. Thank you, Lord, for all the favor, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. You are worthy. Hallelujah. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Come on, praise church, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Worthy is Worthy is your name. You are worthy. Come on, let's sing to God. Hallelujah. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah, Lord. You are worthy of every praise, Panginoon. We exalt you, O God. Can we clap our hands for Jesus tonight? Hallelujah. Hallelujah. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now
You alone deserve our praise. You're the name above all names. You are worthy. Hallelujah. We worship you, God. Come on, let's sing to God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Open your lips to God. You deserve the praise. Worthy is your name. For the last time, worthy is your name. Worthy is your name. Hallelujah, Lord. You are worthy, worthy of every praise, oh God. Hallelujah, hallelujah, God. Lord, we continue to worship you in this place, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thousand generations are falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions and all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry. Holy, nations cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever.
walk in freedom. If you bear His name, sing the song forever to the Lord. We will sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yeah. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest. Come on, church, let's all sing. His name is the greatest. Your name, Panginoon, stands above them all, Panginoon. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation. Yes, Jesus. Yes, Jesus. You are lifted, holy, holy forever. Hear your people, Panginoon. Hear your people sing, holy to the King.
God's presence. Hallelujah. 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 Ang ganda po nung sinabi sa kanta. Sabi doon, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. The name of Jesus, Jesus, the name above all names. Hallelujah. Sige, sabihin nga natin ang pangalan. Jesus! 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 Hallelujah! Sa pangalan ng Jesus, may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, may kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, may freedom, may breakthrough, may miracle. Hallelujah! Panghawakan natin ang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Lord, yung pinakainawit namin parang a glimpse of heaven. Yung kasama namin yung mga angels sa kakantahan. Hallelujah, Lord. And alam ko, this prayer and fasting, walang pinaka malapit yung puso namin sa'yo. Kundi itong panahon na nagsasacrifice din kami at sinisik namin yung presence mo. Lord, this night, take your place. Take your place, God. Take your place. Habang nararamdaman namin ang presensya niyo po, Panginoon, sa gabing ito, God. Lord, malaya kang kumilos, Panginoon, sa gabing ito. Lord, sa mga puso, Panginoon, ng bawat isa na may mga hinahanap, God, katagpuin niyo po ito, God. Lord, kung may puwang, may emptiness, Panginoon, kayo pumunod dito, God. Lord, I pray, Panginoon, sa mga bagay na sinisik namin, oh God, sa labas. Pero Panginoon, ikaw lang po yung makakabigay nito, oh God. I pray, i-claim, Panginoon, ang bawat isa. Lord, I pray, Panginoon, na hindi po dadalo ang araw na to, oh God, at gabing ito, na wala kang isang salita, Panginoon, para sa amin, oh God. That word will claim, Panginoon, i-claim namin ito, oh God. At Panginoon, pangahawakan po namin iyon. Lord, let your power be revealed this night, oh God. Hindi kami uwi, Panginoon, ng walang bawang salita mo at walang bawang na kapangyarihan, oh God. Hallelujah. Be lifted up, oh God. Take your place, oh God. In Jesus' name, amen and amen. Ultimate reason for the system.
how much more Jesus Christ na He is extraordinary. Ang presidente siya na pagkakataon sa buhay ng tao. Kaya yun po dapat ang pumapasok lagi sa isipan ng bawat isa. Kaya napapasalamat po ako sa Kristo na tuloy lagi ang bibigyan ng exclusive program ng others. Ito ang magpakalayo sa salita ng Diyos at saka magpalawak po sa kaalaman para sa magpalawak sa makirahan. Patuloy po tayo maglingkod kay Lord. Sa lahat po ng tatakay po natin sa buhay, ano mo po yung aakbangin natin, isama po natin siya, sama-sama po tayo maglingkod kay Lord. Masalubuhin po natin yung Christmas na mas excited tayo kasama yung pamilya natin kaysa yung mga barkada natin. Kaysa mag-focus tayo sa iba, focus natin yung Christmas natin sa pamilya at kayo. Kasi mas masaya mag-Christmas na meron sila sa buhay natin. Hanggat kasama pa po natin. I-celebrate natin kasama si Lord. Gagawin natin sa ito ng celebration natin siya. Para maramdaman natin yung Jesus. Ako naman po, nagpapasalamat po ako sa Praise Church kasi po ako nagkaroon po kami ng pangalawang pamilya. Pangalawang pamilya. Nabanggit na yung mga Praise Church. Patuloy natin inanahin si Lord. Patuloy tayo, mas lalo tayo lumapit sa Kanya. Kapanahon na maluwag tayo, masaya tayo, mas lalo tayo lumapit sa Kanya. Ganyan din kapag nakakaranas tayo ng pagsubok, mas lalo tayo lumapit sa Kanya. Naniniwala ako na malaki ang naitutulong sa bawat miyembro ng Praise Church. Naging sentro ng kanilang pamilya at kanilang buhay. Ang Panginoon. sana kinanta ni JP, di ba? Ayan, Merry Christmas, Praise Church family! Isang malakas na palakpak naman po para sa ating Panginoon. Naramdaman niyo po ba ang Pasko sa gabing ito? Grabe po, no, nakakatuwa. These testimonies po are from the families sa outreach po natin, no. And nakakatuwa lang, sobrang sakto sa ating topic for tonight. Pero tanong ko lang po, sino na po dito ang gutom na sa mga oras na ito? May mga gutom na, no? So, kahit ano daw po, no, this fasting, kahit po ang tiyan natin ay empty, ang puso naman daw po natin ay full dahil pinupuno po tayo ng Panginoon. No, sige nga po, tayo po ay manalangin bago po tayo magsimula. Panginoon, salamat po, Lord, sa gabing ito. Thank you, God, for giving us the opportunity to know you more, to feel your presence, Lord God. I pray, Lord, na lahat ng mga salita na pag-uusapan namin ngayong gabi, Panginoon, ay walang ibang maitataas at mapapupurihan, Panginoon, kundi yung pangalan mo lamang, Jesus. Lord, you are worthy of it all, Panginoon. Tunay nga, God, your name is holy, your name is powerful, Panginoon. And I pray, Lord, na sa gabing ito, Panginoon, magpapakita ka pa sa amin na maraming bagay, Panginoon, na ninanais mong mapakinggan namin at maranasan namin sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, God. Sige po, day 2 ng ating prayer and fasting. No? Sabi po, sino na po nakapagbasa ng ating mga guide? Amen? No? So, kung hindi pa po lahat nakakapagbasa, okay lang naman. No? Pwede naman po natin yan gawin mamaya. Studying po yung ating guide, it made me think na bakit ganito yung topic natin ngayon, no? Bakit kaya the cross? Bakit kaya the 7 last words of Jesus Christ? May nakapagtanong po ba sa isip nila kung bakit kaya ganon? Or ako lang, palatanong lang talaga ako ganon? Natanong nyo rin po ba yung mga sarili nyo, bakit kaya ito yung topic natin, hindi naman mahal na araw ngayon? No, January pa lang eh. Pero bakit kaya ito yung mensahe na gusto ng Panginoon na pag-usapan natin at pagnilay-nilayan po natin? No? Why the cross? Total, the cross na rin naman yung team natin, di pag-usapan po natin. Paano ba ito nililipat? Down.
Walang battery. Charot. Ayan. Pag-usapan na po natin the cross, no? Siguro po, no, ano ba yung mensahe ng cross? Ano ba yung importansya ng cross? Bakit ito yung kailangan natin pag-usapan, no? And these questions in my mind lead me to one truth. At yun po ay, the cross symbolizes the great love of God for His people. The cross symbolizes God's great love for His people. Tama po ba? Pag nakikita po natin ang krus, wala po tayong ibang naiisip, kundi dito pinatunayan ng Diyos kung gaano niya ako sobrang kamahal. Amen po ba? Ako lang po. Amen, no? Kapag yes naman kayo dyan, mag-amen naman kayo. Hindi, pero grabe po, no? Siguro nga po, kung sasagot po ako ng slam book, ang isasagot ko po dun sa what is the most sacred thing for you? Ang sagot ko po, the cross. Because it is a one thing, no, that reminds me how important am I sa paningin ng Panginoon, kung gaano niya ako pinili, kung gaano ako kamahal ng Diyos. So, kitang-kita naman po natin yon sa ating passage for today. No, so kung nabasa po natin, the cross symbolizes God's great love, no? Balikan lang po natin, sabi natin nung introduction. Sabi, next. Father, forgive them. Kung nabasa niyo po yung introduction, no, yan po yung pinaka tinuturo sa atin. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Because I believe, kaya ito yung panalangin at unang sinabi ni Jesus Christ, because in the cross, gusto ni God na maalala natin that the cross shows forgiveness. Ang cross, every time we look at it, nasan ba yung cross natin? Nawala. Every time makikita po natin yung cross, dito ako pinatawad ng Diyos. Amen po ba? Next po, sabi natin kagabi, no? Sabi po pala ng Diyos, you will be with me in paradise. You will be with me in paradise. At yung paradise po na yun, sabi nga po nila kagabi, it is the most delightful place. Napakaganda nitong lugar na to, kaya nga, at the same time, the cross means provision. Hindi po lahat naiintindihan yung paradise. Pero kung ikaw, tinanggap mo yung sinasabi ng Panginoon na you will be with me in paradise, I believe you claim it in yourself na hindi ka pagkukulangin ng Panginoon because you are in paradise with Christ. Amen? So, let the cross be a reminder that God provides. And tonight, basahin po natin itong passage na to. Sabi po sa ating key verse, standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to his disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her to his home. At first po, no, nung binasa ko po to, actually hindi lang isa, dalawa, tatlo. Hindi ko po mabilang kung ilang beses ko to pinaulit-ulit. Kasi hindi ko po maintindihan. Ano po ba yung ibig sabihin ng, "Woman, behold your son"? Ano ba yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon doon sa sinabi niya na, "Woman, behold your son"? Ang ibig po ba ng sabihin is, nawalan po ba ng respeto si Jesus Christ? Ang tawag niya na lang sa mama niya ay woman? Pwede kaya yun? Bakit sinabi niya kay Mary na nanay niya na, "Behold your son"? Si John the Baptist naman, sinabihan niya, "Behold your mother." Iturin mo siyang anak. Iturin mo siyang
ina. Ganun po yung sinasabi, no? And dito po, may dalawang picture po ako nakita. Una po is yung picture ni Jesus Christ looking down. Jesus Christ is in the cross looking down sa mga tao na mahal niya. Nakikita niya yung nanay niya, yung mga disciples niya, even yung mga tao na naglagay sa kanya sa krus. God is looking in His people. And the second picture is the woman and the disciple looking up to God. Looking up to Jesus. It's as if they are listening to what God is saying. Pero sabi po nila, no, dito daw po sa mga panahon na to, possible hindi nila naiintindihan kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ. Because ang taas-taas ni Jesus Christ, sumisigaw ba si Jesus? Sinasabi niya ba na, "Woman, behold my son, behold your son." Hindi na kaya ni Jesus. Ang sakit kaya nung nakapako ka sa krus tapos magsasalita ka pa, maghahabilin ka pa. Na-imagine niyo po ba yon? Pero si Jesus, kinaya niya. And in His words, ang sabi niya, "Ina, turin mo siyang anak." At anak, iturin mo siyang ina. You know, ano po yung nakita ko sa passage na ito? Simple lang po. In the cross, sabi po dito, God promotes relationships. On that very cross where Jesus Christ was crucified, He promotes relationship. Hindi niya hinayaan na ang kanyang ina, which is His natural mother, yung nagluwal sa kanya, hindi niya hinayaan na maramdaman niya na mawawalan ako ng anak. That very moment, sinabi niya na nandito si John the Baptist, iturin mo siyang anak. And he is telling to his disciples na, "Anak, iturin mo siyang ina." Alam niyo po, pag tinitingnan ko, pwede kasing ang picture nito, no, yung parang naghahabilin ka na lang, sige lang, sabihin mo na lang kung ano yung mga gusto mong sabihin, pero walang pagsunod. Pwede naman po yun di ba? Yung may sinabi sa'yo, pero okay lang, basta napakinggan mo or something, di ba? Pero, dito po, nagkaroon ng action. Sabi po sa latter part ng binasa po natin kanina, no? And John took his mother sa kanilang tahanan. Hindi na po kailangan ni Jesus Christ na i-explain na isama mo siya sa'yo kasi malulungkot siya mawawalan kasi siya ng anak Pero no. Naramdaman po agad ni John the Baptist kung ano yung instruction ng Panginoon. And I believe, yung instruction po na galing sa Panginoon, mabilis mo siyang matatanggap kapag you are connected with Him. Do you get me, guys? Mabilis po nating maunawaan, maintindihan yung mga bagay na gusto ng Panginoon na gawin natin kapag tayo ay totoong connected sa Kanya. Marami po kasing instruction si God Marami po siyang gustong ipagawa sa atin bilang mga tao niya, bilang mga anak niya. Ang dami niyang pinapagawa, pero maiintindihan mo lang yun kapag totoong may relasyon ka sa Panginoon. Amen? So, the very best gift, no, that the cross has given us is no other than relationships. So, let's talk about it. Alam niyo po, may kwento ako sa inyo. Nung bata po ako, so matagal-tagal po to kasi 30 plus na ako Simulan po natin nung bata ako. Nung bata po ako, tinanong ko yung mama ko. Sabi ko, bakit wala akong middle name sa pangalan? Si Jesus Christ ba meron? Wala din, di ba? Tinanong ko po si mama kasi ang pangalan ko, Yvonne Ganda, Yvonne May Liaser. Pero ang sinusulat ko sa mga sa mga application form or sa
sa mga records ko, Yvonne May V. May V po. Yes, sir. And yung V po na yon, ang ibig nun sabihin ay vis manos. Ganda po, di ba? Feel na feel ko po yun isulat. F na F, tunog mayaman po kasi. No? Parang ganda pakinggan. Pero nung nag-high school ako, pinatanggal po yun ng teacher ko. Kasi, sabi niya, magmumukha daw po kami magkapatid ng nanay ko. Kasi pareho kaming V, tas Liasar ang apelido namin. So tinanong ko, ba't ba tayo pareho ng apelido? Sabi niya, kasi ang apelido ko daw po dapat ay Enales. Guys, listen, importante yung part to ng childhood ko. Sabi niya, ang apelido ko daw po dapat talaga Enales. Sabi ko, ba't hindi yun yung apelido ko? Sabi niya, ito po talaga importante. Sabi niya po, kasi daw, meron daw po kaming kamag-anak na ang apelido ay Kasali. So, kapag kasali. No? So, kapag ginamit ko daw po yung Enales, may etsapuera daw po kami. Kasi kami Enales, yung kamag-anak ko Kasali. Alam niyo po, paniwalang-paniwala po ako. Pinagkalat ko sa mga classmates ko. Ganun pala yun. No? Grabe po, hanggang high school po ako, pinaniniwalaan ko na yun yung totoong dahilan. Grabe, ang tagal ko pong naging malaking letter T. Pero, alam niyo po, nung naunawaan ko po kung bakit po pala ganun, doon po ako nagkaroon ng thing about family. Parang doon po ako nagkaroon ng mga lungkot, yung mga bagay na pinaghuhugutan about family. Parang naisip ko, ang lungkot naman. Akala ko totoong masaya yung dahilan. Akala ko totoong concern lang yung parents ko, kaya hindi nila ako pinagamit ng Enales. Yun pala kasi, hindi pala yun yung dahilan. Dahil pala hindi sila kasal, dahil pala ganito, dahil pala hiwalay sila. And yung mga thing po na yun po yung nagpapalungkot sa akin. Yung pagkwentong pamilya, hindi ako excited. Hindi ako napaproud. Kasi parang feeling ko, weakness ko yan. Yan yung laging nagpapaiyak sa akin. Yan yung parang kapag kinuwento mo, nanginginig ka na agad kasi parang, ano ba yan? Wala naman ako makukwento tungkol sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko. Parang di naman ako napaproud, yung mga ganyan. No? So, alam mo yun, yung lumalaki ka na parang may bearing ka na ganun, na iba na lang pag-usapan na lang natin yung Bible, pag-usapan na lang natin yung ibang bagay, yung buhay niya kaya. Hindi, joke lang. Wala pong ganun, Pero ganun po, no? Yung parang, yung pagiging broken family mo, dysfunctional family, yung hindi mo kasama yung mga kapatid mo, yung fact na pumupunta ka kung kani-kanino mong kamag-anak para lang may makain ka, meron kang mapagbakasyonan and everything. Yung mga ganyan, parang nakakalungkot. Pero alam niyo po, nasanay ako. Nasanay ako na ganun yung senaryo. And akala ko, normal. Okay lang yun. At least okay naman ako eh. So, kinalakihan ko na po yun ng ganun. Okay lang, basta okay ako. Okay lang na hindi buo yung family ko. Okay naman ako eh. Kaya ko naman. And that made me tough. Actually, doon ako naging matatag. Kasi kailangan kong ipagtanggol yung sarili ko. Kailangan kong magmukhang malakas para hindi ako mabuli ng mundo. Kasi pag titignan ko sila, yung mga kaklase ko nga nung high school, lagi kong nakikita kasama nila yung parents nila. Kapag JS nila, hinahatid pa sila. Samantalang ako nangheheram pa ng damit, nakiki-makeup sa kung kani-kanino. Yung mga ganon, parang feeling ko ang kawawa ko naman, pero hindi ako papayag na kawawa ako tignan. Kaya po naging malakas ako. Naging matatag ako. Pinilit ko talaga na strong ako. Strong, independent woman. Kala ko kasi kaya ko. Not until basagin ako ng Lord. 2009, when I encountered God, 2009, yung nagkaroon ako ng decision na tatanggapin ko si Jesus Christ sa buhay ko bilang Panginoon ko. Yun po yung in-invite ako ng kaibigan ko sa church.
Tapos alam mo yun, yung church na yun, sobrang inspiring sa akin. Kasi ang dami ko nakikitang pamilya. Nung una, nabibitter ako pag nakakita ko ng family. Pero nung napunta ako sa lugar na yun, na-inspire ako to have a better family. Grabe po yung naging impact ng church. And that is Praise Church family. Grabe po. Testimony agad. Hindi pa, wala, introduction pa lang. Hindi, pero ganun po, no? Naramdaman ko, binasag ako ng Panginoon kasi ang gusto niya sabihin sa akin, Yvonne, hindi mo naman kailangan mag-isa kasi nandito ako. Hindi mo naman kailangan magpakatatag alone because I am here. I am your God and I love you. Yun po yung pinaka-naramdaman ko sa Diyos nung panahon na umattend ako ng church. And nung nag-encounter ako, sabi ko po talaga nun, di ko makakalimutan yung yung kung paano i-explain ni Tatay Lo yung Romans 6:23. Sabi niya nun, no, yung, anak, di ba? Ano ka kumbaga, namatay si Jesus sa krus para mabuhay ka. It's now your time para mabuhay ka naman para sa Diyos. And lagi ko po itong i-share din sa mga kino-consolidate natin. Kasi yung very word na yun po yung tumatak sa akin. I was 16 years old when I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. And sabi ko po talaga nun sa puso't isip ko, simula ngayong araw na to, pamumuhay ko yung buhay ko, hanggang sa mamatay ako, na kay Lord ako. Alam nyo po, yun naman po yung nangyari, nandito naman po ako. Doble na po ng edad ko yung paglilingkod ko ngayon sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Magaling ba ako? Hindi. Kasi naniniwala ako na magaling si God sa buhay ko. Kaya ako nakakatayo pa din dito. Kaya ako nakarating dito. Kasi tinanggap ko si Jesus Christ. At dahil kay Jesus Christ, dahil namatay siya sa krus para sa akin, ito po yung mga bagay na tinanggap ko at naunawaan ko. Sabi po dito, number 1, the cross reminds us that number 1, God loves you and He is concerned about you. Amen po ba? Sabi nga po natin kanina, pag titignan natin ang cross, baka po kasi baka po sa marami sa atin, nasanay na lang tayo na ang cross nakatayo dyan sa gitna ng stage or sa gilid ng stage. Di ko na nga alam kung nasaan Nasaan po ba? Kanina pa po ako turo ng turo kung nasaan yung cross. Nag-fasting, no? Baka nasanay na lang tayo na may dalawang, ano po bang tawag dyan? Intersection line. May dalawang line dyan na nakatayo sa harapan natin. Nasanay ka na lang na yan yung krus. No? Pero, naniniwala po ako na kaya ito yung topic natin ngayon kasi gusto ng Panginoon na tignan mo muli yung krus as the most important thing in your life. Amen po ba? Because the cross symbolizes His greatest love for us. Dahil sa krus na to, may namatay para mabuhay ka. Dahil sa krus na to, pinatunayan ng Diyos kung gaano Kanya kamahal. Huwag po sana tayong maging huwag po sana tayong maging sanay na nandyan si God para sa atin. Yung parang salvation, wala lang. Hindi ka na kinikilabutan pag usaping salvation. Well, in fact, dapat every time we see the cross, tinitingnan po natin yun na may gagawin si God, may importanteng gusto si God na malaman ko, napakahalaga ng cross sa buhay ko because yun na nagbigay sa akin ng second chance. Amen? Sabi po dyan, actually nilagay ko po dyan John 3:16. Alam naman po natin yan, no? Sabi po sa John 3:16, ano nga po? Yun. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. No?
yun po yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon at yun po yung nagpapakita kung gaano niya tayo kamahal at kung gaano po siya ka-concern sa buhay natin. I believe this thing po is personal. Yung malaman mo na mahal ka ng Diyos, that is personal. Yung, tinitingnan ko po to na tayo as individuals, kailangan nating makita yung totoong pagtingin sa atin ng Diyos para maunawaan natin kung gaano niya tayo kamahal. Unless makita mo yung sarili mo na minamahal ka ng Diyos, hindi mo maiintindihan na namatay talaga si God para sa'yo. Nakukuha po natin. Sabi po dito, kailangan kong tumingin sa krus para alalahanin na may taong sobrang nagmamahal sa akin. At kung ano man yung concerns ko sa buhay, mas concern si God para sa mga bagay na yon para sa akin. Hindi ko kailangang alalahanin kasi si God mismo yung nag-aalala para sa akin. Do you get me, guys? No? And number 2, sabi po dito, the cross reminds us that God doesn't want you to be alone. He wants you to feel belong. Sa tahanan ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Meron kang pamilya. Nung bata po ako, parang feeling ko, ay wala nang magmamahal sa akin kasi ganito ako ganito yung background ko. Parang hindi ako parang hindi magandang i-share. No, yung mga ganun, basta gagalingan ko na lang para may tumanggap sa akin. Pero kapag sa family ko, baka mahirapan ako. So parang, alam mo yun, yung lumalaban ka lang na mag-isa, pero simula nung tinanggap ko si God, yun po yung pinarealize niya sa akin, hindi ka mag-isa. Ang gusto niya, maramdaman mo na may kasama ka. Amen po ba? And sabi po dito, meron kang kasama sa pamilya ng Diyos. No? Gusto ko lang pong i-share. Feeling ko walang-wala po akong family. Pero nung tinanggap ko po si Jesus Christ, nagkaroon po ako ng isang malaking pamilya. Unang binigay po sa akin ng Panginoon, may primary leaders. Grabe, yung dinadamdam ko na wala akong maramdaman na may tatay ako, nandyan po yung physical mother ko pero wala ako masyadong kwento tungkol sa nanay ko. Pero nung nakakilala po ako sa Lord, una ako nagkaroon ng magulang sa pamamagitan ni nanay at ni tatay. Bago pa nga po yun, nung hindi pa po ako primary leader, nakikibahay po ako kay Mami MJ. Naalala niyo po ba yun, Mi? Hindi ko po makakalimutan yung mga times na kinukup-kup nila ako. Nag-aaral ako sa kanila, ako nakikitulog, nakikikain. Kaya po ako lumaki. Hindi, joke lang. Pero grabe po, una kong tinawag na mami, si Mami MJ. Tapos na naging primary po ako, binigyan po ako ng Tatay Loy at Nanay Lena. Sabi ko nga po kay Tatay Loy, hindi ko alam kung naalala niya, Tay, gusto ko ikaw maglakad sa akin kapag kinasal ako. Kaso sabi ni Tatay, sinong magkakasal sa'yo? Oo nga naman. Okay. Pero yun, nagkaroon po ako ng maraming nanay at tatay. Thank you po for Praise Church family. Sa kapwa primary leaders ko po, hindi lang po yan mga tatay at nanay. May mga kapatid din po ako dyan. No, kaya sobrang nagpapasalamat ako kasi totoo po yun, sa tahanan ng Panginoon, hindi ka mag-isa. Meron kang pamilya. At the same time, binigyan po ako ng sarili kong mga anak. Binigyan po ako ng network na ituturing kong akin, mga anak ko na magaganda. Mahal na mahal ko po yan. Grabe na po mga miniature na mga yan. Sabi ko nga po, parang nandito na ako sa season na nakikita ko na grabe, nakasama ko po sila, lahat kami estudyante pa lang. Hanggang sa nakagraduate ako, tapos isa-isa sila nakikita ko nakakagraduate na, nakakahanap na ng trabaho. Yung iba nga po nag-asawa na at nagkaanak na. Lola na pala ako. Pero
grabe po, no? In the house of God, hindi ka lang bibigyan ng isa, dalawa ng Panginoon. Your family is growing and growing and growing. Amen po ba? Hindi lang po yun. Binigyan din po ako ng Panginoon ng next. Praise Church Malabon. Akala ko po dati, nung ako po ay may network, ang concern ko, network ko lang. Pero nung pinalabas tayo ni Tatay Loy, doon ko nakita na hindi lang pala network mo yung dapat, yung kaya mong alagaan. Kaya mo rin pala mag-alaga ng church. Kaya mo din pala sa pangmalakihan. Kasama mo si God eh. Kaya pinapalaki ka din ng Diyos. Amen po ba? And marami pa po akong picture na ipapakita. Kung wala po yung mga mukha niyo, pasensya na. Sa Praise Church din po ako nagkaroon ng reliable friends. Noong mga time na first time ko nabuntis, first time ko nagkaroon ng problema, ay, first time lang ba? Pero yung mga time na hindi mo masabi sa maraming tao yung mga hinaing ng puso mo, dito po ako lumalapit sa mga tao na to. Wala lang po yung picture ng nanay at tatay ko dyan. Pero, ito po yung mga tao na sobra kong tinitreasure. Nagkaroon ako ng mga kapatid sa Panginoon na sobrang tinuturing din talaga ako na kapatid. No? Sabi ko nga po sa inyo, may one time, naiyak na lang po ako kasi one time, dinala po ako sa ospital. Kasi po, alam niyo po yung lingkod niyo, sakitin po ang ulo. No? So, ano po parang once a year nasa ER ako dahil masakit yung ulo ko. So, one time, nasa office ako, bigla pong kumabog yung dibdib ko, as in sobrang lakas. Nagpanic ako, nagpanic yung mga ka-office mate ko. Dinala po nila ako sa ER. Si Michael that time nasa bahay. No? So, papunta pa lang siya. Mag-isa po ako dun sa ER. Tapos may biglang kumalabit sa akin. Sabi niya, "Huy." Pagtingin ko, ba't ka nandito? Naiyak po talaga ako kasi parang naisip ko, grabe yung pamilya ko lang sa Panginoon yung makakagawa nito. Yung pamilya ko lang sa Panginoon yung, alam mo yun, hindi ka pa humihingi ng tulong, nandyan na sila para tulungan ka. Grabe po magmahal. No? Hindi ko na po sasabihin kung sino yun, pero malay niyo po pag na-hospital kayo, nandun din sila. Hindi, wag naman po, no? Pero grabe po. Thank you, Lord, for my reliable friends. At the same time, may nawala dito. Ayan. Sabi ko po, natatakot ako kasi baka walang tumanggap sa akin. No? Kaya sobra ko pong pinagpipray. Sana, Lord, magkaroon din ako ng own family. Yung masasabi ko na akin. Yung magiging proud naman ako. Ano yun? Bakit? No? Wala pa. Wala pa, guys. So, wala na. So, yun po yung prayer ko kay God. Sabi ko, Lord, kung maalala din po ni nanay tsaka ni tatay, yung very prayer ko po talaga, Lord, gusto ko magkaroon ng complete family. Kasi I never had one. Gusto ko pa magkaroon ako ng kompletong pamilya, nagsasama-sama, nagmamahal, naglilingkod sa Panginoon. And God gave me my own family. God gave me... ano ba? Marriage counseling. God gave me my own family. At alam niyo po, nung napangasawa ko po si Michael, hindi lang po ako binigyan ng asawa, nagkaroon din po ako ng extended family. Sabi ko po, yung family po ni Michael, isa sa mga family na sobrang nilulook up ko. Di ko pa alam kung alam nila. Pero sobra po akong proud sa family na meron siya. Kasi nakita ko po kung paano yun naglilingkod sa Panginoon. And I am dreaming to have one. Lord, sana magkaroon din ako ng ganitong klase ng family. Lord, gusto ko magkaroon din ako ng ganitong close na family. Kaya po, ang laki-laki na po ng pamilya namin at ang gulo-gulo na rin po. Pero masaya, no?
At the same time, I'm looking at my own family. Kinalimutan ba ng Diyos yung sarili kong pamilya? Kung saan ako nagmula? Hindi po. Even my own family, He restored it. No? Kaya po naniniwala ako, si God, papalakihin niya yung family mo, pero hindi siya papayag na hindi niya rin pagalingin kung ano yung pinagmulan mo. Kasi concern siya sa relationships eh. Kasi mahal ka ni God. At alam niya, yun yung pain mo, pagagalingin ka din doon ni God. Amen po ba? So ilan lamang po itong mga pictures na ito no, sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko. And I believe, ito rin po yung mga tao na makakasama ko rin po talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Pinalaki ng Panginoon yung aking pamilya para paunawa sa akin at iparamdam sa akin na hindi mo kailangan mag-isa. May kasama ka. Amen po ba? Alam niyo po ba, madali po bang maglingkod sa Panginoon? May mga times, oo, pag masaya, pero kapag hindi nagkakaunawaan, di ba, alam niyo naman, parang gusto mo nang mag-backslide. Masarap po maglingkod sa Panginoon, pero hindi po laging madali. Kasi kung madali na lang, di sana wala nang mga sinabi sa Biblia na magpatawad ka. Madali naman pala, nagmamahala naman lahat eh. Pero the Bible always reminds us that you should love one another, you should bear with each other, you should be humble. Diba? Ang napakadami pong inuutos ng Panginoon sa atin. Kasi alam niya, mas lalo kang lumalaki, mas lalo kang nakikilala, mas lalo kang nagiging involved sa relationships, mas malaki yung tendency na masasaktan ka. And I'm telling you, the people beside you, behind you, or with you, they can hurt you. Pero, hindi po ibig sabihin nun, hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ibig sabihin nun, bumitaw ka na sa Diyos. Ang ibig lang po nang sabihin, magpatuloy ka. Kasi, kailangan natin ng isa't isa. Amen po ba? Meron po akong ipapanood sa inyo na isang clip from the movie. Hindi ko alam kung sino na po dito yung nakanood nitong movie na to. Pero, kinat lang po namin tong portion na to kasi I want to emphasize the importance of being together.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Sabi po doon, no? Sure, kaya mo naman talagang gawin eh. Kasi may Diyos ka nga eh. Kaya mo. Kaya mo ng ikaw. Pero sabi po doon, no? Don't do it out of stubbornness. Don't do it out of pride. Kaya mo naman talaga mag-isa. Pero ibang-iba ka pag may kasama ka. Mas magaling ka pag may kasama ka. Mas malakas ka kung may kasama ka. Ba't mo pipiliin mag-isa? Kung pwede namang may kasama ka. Pwede ko po ba kayo anyayahan tumayo lahat? Alam niyo po, one of the most memorable experience para sa akin nung encounter is when I experienced the cross. Sige nga po, di pa po kayo. Gawin niyo lang po yung pagdipa, no? Yung position ni Jesus Christ nung siya ay nasa krus. Come on, tayo lang po tayo lahat and gawin lang po natin to. Diba? Ganito po yung unang pinapagawa sa atin. Kailan siya naging mahirap? Nung pati paa mo pinadipa. O sige, gagawin niyo, diba? Speaker ako, sumunod kayo. O diba? Sige po, patong po natin yung paa natin kung kaya natin. Tapos iluhod po natin ng konti. Kakangawit po, di ba? Exercise. Babawi lang po ako kasi nahirapan ako na nandyan ako. Hindi ako. Pero grabe po, nung time na pinagawa po yan sa akin, 2009 nung nag-encounter ako. And nung pinaganyan po ako, wala pa po yung pako Wala pa po yung pako pero sobrang nahagulgul ko talaga. Sabi ko, nakakangawit naman. Nakakaano naman, parang malalaglag na ako. Pero imagine Jesus Christ doing that for you. Kinaya ni God. I'm sure kakayanin mo din eh. Pero, di ba nakakangawit? I-try mo kaya, lumapit ka sa katabi mo, umakbay ka. So how do you feel right now? Di ba po iba yung may kasama ka? Mas masaya kapag may kasama ka eh. Mas lumalabas yung galing mo kapag may kasama ka. Mas powerful yung kayang maging ikaw kapag may kasama ka. And that's the very promise of God to us. Hindi mo kailangan mag-isa. Kailangan mo yakapin yung nasa tabi mo. Ituring siya na parang kapatid mo. Ituring siya na parang magulang mo. Kasi yan naman yung binigay sa atin ng Diyos eh. Hindi mo naman kailangan mag-isa. Kailangan mo lang mahalin yung kasama mo. Kailangan mo lang ituring mo siya na parang pamilya mo. Sabihin ko po sa inyo, totoo po yun, magkakasamaan po tayo ng loob dito sa church. Di po kasi tayo perfecto lahat eh. Lahat po tayo raw materials pa din. Minomold pa rin tayo ng Panginoon. Inaayos pa rin yung buhay natin. Kaya nga po, kailangan natin ng isa't isa. Kasi hindi po natin kakayanin ng tayo lang. Kaya po yung last part, gusto ko pong maalala natin no, na
The cross reminds us that we should have a right connection with God so we can have a right relationship with His people. Right connection pataas so that we can have a better relationship sa mga kasama natin. Kasi po, as it is, hindi po tayo perpekto. Magkakatampuhan tayo, magkakasamaan tayo ng loob. But this is the final reminder of God to us. Colossians 5:12-15. Sabi po, no, since God chose you to be holy people that He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, patience. Lahat po yan pinapaalala ng Lord. Di niya lang naman sinabi na maging very good ka lang. Di naman po sinabi ng Lord na sige basta maging mabait ka lang. Hindi eh. Part of pagiging mabait, yung maging humble ka, maging gentle ka. Mahirap, di ba? Imagine niyo po ba ako, gentle ako? Parang di bagay. Pero yun po yung tinuturo ng Lord eh. You have to be gentle, you have to be humble, you have to be patient. Para maging okay kayo ng mga kasama mo. Sabi po, magkakamali tayo pero make allowance for each other's faults. Pag nakita mo yung kasama mo na, ba't niya ba ginagawa yun? Parang hindi naman siya ano? Parang di naman yan leader, ba't ganyan yan? Pero sabi, make allowance for each other's faults. Dumaan ka din dyan, di ba? Nagkamali ka din naman. Even yung mga tao sa paligid mo magkakamali at magkakamali pa yan. And forgive anyone who offends you. Remember that the Lord forgave us, so we must forgive each other. And above all, clothe ourselves with love, which binds all together in perfect harmony. Lagi ko po itong naririnig sa church ay kapag may service sa office namin, ang iniwan daw po ni Jesus Christ nung siya ay pumunta ng langit, hindi po kayamanan, hindi po kung ano pa man bagay. Sabi niya, peace I leave you. Sabi niya po, di ba? Tama po ba? Tama ba, Tay? Sabi niya, peace I leave you. Kasi pupunta na po siya sa langit eh. Sabi niya, iniiwan ko sa'yo yung peace. Bakit? Kasi alam ng Lord eh, na dito sa mundo, maraming mangyayari na pwedeng mawalan ka ng peace. Kasi maraming pwedeng maka-offend sa'yo, maraming pwedeng makasakit sa'yo, maraming pwedeng makagawa sa'yo nang hindi mo ine-expect. Pero ang sabi ng Lord, I am giving you peace. Ito yung gusto kong iwan sa'yo. Para kung meron ka ng peace na galing sa akin, makakayanan mo. Kasi alam mo na hindi kita iiwan. Alam mo na kahit pagdaanan mo man yung mga masasakit na bagay, nandito ako. And I am your peace. I am the peace. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang buti po ng Diyos sa atin. Amen po ba? And gusto ko pong iwan sa mga oras na ito, no? Mga kapatid, we need each other. Kailangan po natin ng isa't isa. Primary leaders, kailangan ko po kayo para mas maging magaling ako. Nanay, tatay, kailangan ko po kayo. Mga anak, sa network ko, sa Malabon, o kahit saan pa mang outreaches, kailangan ko po kayo lahat para mas maging okay ako na tao, para mas maging better ako na tao. And I'm telling you, you need each other too. Kailangan po natin yung isa't isa. Outreach pastors, kailangan po natin si Tatay Loy. Kailangan natin maging align kay Tatay Loy para to keep the mission rolling. We cannot go on our own. We need Tatay Loy.
Kahit sabihin natin na meron tayong sarili-sarili nating outreach, still, we need the main church to guide us. Leaders, kahit magaling ka na, kailangan mo pa rin ng leader mo. Kahit ikaw na yung tumatayo dito, kailangan mo pa rin ng tatay mo. Kailangan mo pa rin ng leader mo. Kasi doon ka mas magiging magaling when you acknowledge that you cannot do it alone. Amen po ba? Sige po, di lang po sila umawit, no? Pero gusto ko po sana na awitin po natin tong kanta na to bilang declaration that here in our church, we are one family and we will serve the Lord as one. Thank you, Lord.